gabi natong tanan. Hallelujah. Inay mong tapad nalipay ko nga nakakita nimo karon. Amen. O karong kagabhion igsoon atong i-welcome ang atong minsahira karong kagabhion. Siya ang leader sa Team Limitless. Ug walay lain atong i-welcome si Life Coach Honey. Atong tagang masipang pakpak igsoon. Maayong gabi sa tanan, praise the Lord. Pasensya na gamas ko kay kanang akong mga anak karon gipanghilantan. Pero praise the Lord, si Dabdab na huwasan na, si Lian na lang pod. Nya kanang praise the Lord kayo na even daghan kay tagrason no nga dili ta kaari. Pero tungod sa grasya sa Ginoo ni ata. Amen. Atong bakbakan si Lord ana. Hallelujah. Ug mga igsoon mangduko ta, magampot ta. Ginoong Diyos, tinudya ikaw ang rason nga nung nabuhi kami. Ug mapasalamaton kaayo mi Lord na niya kami karon luyos sa tanang mga pagsulay sa kinabuhi Ginoong Diyos apan ikaw magpabili na matinud-anon. Ikaw amon Diyos ang among kadaugan. Ug salamat kay Lord na walay makapugong sa imong pulong karong kagabhion. Walay makapugong sa imong pagpandihok karong kagabhion Ginoong Dios. Dili ang brownout, dili ang balatian, dili ang mga kakulian, walay makapugong sa dihang ikaw mulihok Ginoong Dios. O Ginoo nagampo ako na imuhang andamo na makasing-kasing karon na mahimong receptive sa imong pulong Ginoo. Lord, na magdala kinig kabag-uhan sa mong paglantaw sa kinabuhi, magdakinig kadasig, magdakinig kalig-on, magdakinig kinabuhi Ginoo sa tanang makadungog ni ini Ginoong Dios. Salamat kayo balang espiritu na niya kakaron namuhat sa mga kasing-kasing. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan in Jesus name. Amen. Praise the Lord. O mga igsoon nakahinumdum mo unsay title pagka Sunday sa Word of God? Nay nakahinumdum? Yes, the original Iron Man. Og mga igsoon palihog na kog kuhit sa inyong tapad bikay. Basta nabilin pa das brown out. Sige. Bi kumusta ko no? Okay, praise the Lord. Okay, so pagka Sunday mga igsoon while ga worship ta. Grabe gid no ang Holy Spirit ba nagyud siya way of speaking to us bitaw na align kaayo na while ga worship ta gidrop ni Lord ang iyahang message sa Isaiah chapter 40 verse 31 while ga-worship ta. O samtang ga-worship, gabalik-balik sa akong spirito na katong musalig diha sa Ginoo, mabago ilang kusog. Amen? But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ug mao na ang atong main verse pagka Sunday. Amen? Amen. Nakinumdum mo. Ug mga igsuon, kini na mga pagdasig karong kagabhion is kuan siya mura og add-on sa katong message pagka Sunday. Kay nagatuo jud ko na mauni ang need natong tanan karon na season. Ug ingna ko naman tapad igsuon, ready na ka? Amen. Ang ato ang kanang title karong kagabion kay Eagle Faith. Palihog kog ingon sa imong likod, Eagle Faith. Oh, kailamon sa eagle. Amen. Agila. Oh. Agila pagtuo sama sa agila. Ug igsoon na ay tulo ka powerful characteristics ang agila. Daghan siya nindot na characteristics pero tulo lang ang atong fokusan karong kagabion. Ang ato ang main verse kay katong gipakita ganina na Isaiah chapter 40 verse 31. Pero atong i-enumerate karong kagabion ang mga powerful characteristics sa usa ka agila. Number 1, eagle vision. Ingnay mong kagalingon, eagle vision. Eagle vision. Pananawon sama sa agila. Ang kaning mga agila, mga igsuon, kay sharp kay ni sila og eyesight. No? They can see things from great distance. Layo pa kay naglupada sila dito sa babaw, pero makakita na sila
4 to 5 times sharper kaysa human na vision. Kung mo ninyong kanang matanaw diri, i-multiply, i-zoom in. I-zoom in mo 4 to 5 times. Inana ka sharp ang vision sa usa ka agila. An eagle doesn't see the same way we see. Ang tinanawan sa usa ka agila dili sama sa atong tinanawan. Dulit or sharp, klaro, tataw kaayo na ang iyahang paglantaw. Ug mauusab ni mga igsuon na naay mga panahon ng atong circumstansya ratong makit-an. Amen? Ang atong problema, ang atong kakulangon, or atong problema sa pagwarta, sa finances, or na opportunity na sira, natakta ka sa trabaho, or gibuwagan ka sa imong uyab, or mga imposible na butang, ngoy atong makit-an. Pero ang kining pagtuo, faith, eagle faith man atong title na. Faith allows us to see beyond the present situation. So ang eagle vision mga igsuon, parihan ni na you can see beyond what you see dire. Kung atong tinanawan kay blurred na. Pero kung natay vision sama sa agila sharp kaayo, ang ato pong circumstansya sa atong kinabuhi dili na mao ang atong pagatutukan. Nakakita ta beyond anang atong current na situation. Amen? Matod pa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we live by faith, not by sight. No? Naglakaw ta, nagkinabuhi ta diha sa pagtuo, dili kutob sa atong makita. Ang akong nakita karong si Manaha, gisuwayan, gino, nakuyaw-kuyawan mi kay si Dabdab nag-on-off ang hilan na Thursday pa, magwiksari na ugma. Nagpasibisi mi, balik, tungod ka na ang dengue karon sa palibot. Nya, na makuyawan kay syempre ang bata di na mukaon. Nya, karon gihutoy og ubo. So unsa man gyud ni ubo, unsa man ni COVID ni or karang dengue ni or unsa ni? Actually, magson ako kahibaw. Ang ginura nakabaw pero nagmask ko para sure. No? So, unya, mag-fist bump lang sa taha. Pero ako niingon nga, kuan ko, nagkuan lang. Karon sana, prevention is better than cure. So, don't let what you see determine what you believe. Kung ang imong nakita sa imong pitaka, wala na naisulod, or gamay na lang, ayaw limitahi imong paglantaw ni ana. Palapdi imong paglantaw, imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Naarang ang Ginoo na maka-refill sulod sa imong panudlanan. Amen? Amen. He is able. Your perspective determines how you respond to your situation. Ang imuhang paglantaw, mo determine unsaon nimo pag-respond sa imong sitwasyon. Kung naa ka sa problema, unsa ka ha imong response? Example, naka sa kawadon, diha makita ang katag nga igsoon. Mudangup ba ka sa Ginoo or mangita kag imong kaugalingong pamaagi? Una ka mudangup sa Ginoo. Or mas stuck ka diha, mura kag matrap. Tungod sa imuhang circumstansya. Unya, di na lang pug ka mulihok, anha na lang pug ka. Igsoon, ang pulong sa Ginoo karong kagabhion, nagpahinumdum nato nga palapda nato atong paglantaw. Dili lang sa atong current na circumstance, kundi ang atong pagtuo atong gamiton. So with the eyes of faith, I can clearly see. Mao ni akong gipost last year. Wa pa may nagsugod sa amoang business ni Ray. Ug karon praise the Lord kayo, thriving ang business tungod sa Ginoo. Wala pa namugna, pero nakakita, nakadaan. Mauna ang pagtuo mga igsoon. Na kay pagsalig sa Ginoo, na kaya niyang buhaton ang dili nato kayang buhaton. Amen? Sometimes, our problem looks bigger than our promise because we're looking at it from the ground. Oh. Kanigo datong tinanawan, kita tanan, kay naam ta diri. Ang atong tinanawan natong problema dako kaayo, higanti kaayo, tungod kay gilantaw nato from the ground. Pero kisay nakasuway nagsakay eroplano.
Papay nakasuway, daghan na nakasuway sa kag eroplano. Or adto og kanang taas kay na building. Ka mga besh, adto ni sa Taipei 101 last year. 101 floors, nata sa ika-100 floor, mo ba to? Igtanaw na mo sa ubos mga igsoon, pino na kaayo ang mga building, mga sakyanan, mura naghulmigas. Tungod sa kahabugon sa building, imagine 101 floors ang katong Taipei 101, pero naramis ika 100, pero pertim pinuha na naa sa ubos. Sama sad mga igsoon na sa dihang musulbong ta, sama sa usa ka agila, ug natay eagle vision, ang atong paglantaw wala na pinahangad, nana didto. Mas dako ang atong Dios kaysa problema. Igtan-aw nimo diri from a higher altitude, diri sa mas itaas na dapit, gagmay ra man day kay tong daw higanti na problema. Tungod kay gi-shift ni Lord ang atong perspective, ang atong paglantaw, ang atong vision. Gipasaka ni Lord into a higher altitude ang atong perspective. Ug ang daw higanti kaniadto sama na lang kagamay sa hulmigas. Amen? Amen. So it's a matter of perspective, paglantaw. Kung imuhang paglantaw kay dili sama sa agila, then dagko jud kay nang higanti kay namang kas ubos. Pero kung si Lord will take you higher and allow you to soar and have that eagle vision, you will see clearly. Hala, wide man di ay kaayo sa plano sa Ginoo para sa tong kinabuhi. Kanindot man day kaayo, lagyo tag paglantaw, sharp ang atong paglantaw. Ug dili ta magmukmuk kung asa ta sa atong problema karon. Amen? Amen. God changes our perspective and we begin to see what we couldn't see before. Amen. Ang agila, dili mo lupad, akong English na, the eagle doesn't fly because the storm isn't there. It flies with a perspective that is higher than the storm. Ang kaning agila na share ni Pastor James pagka Sunday mga igsuon na unsa to bati na kay ang panahon sa ubos didto sa taas ibabaw sa clouds hayag day kayo no ang sun rays. Ang kaning agila mga igsuon bisan na panay bagyo na panay unos musungasong na siya kung iyahang tuyuan. Okay? Dili na siya na di ko mulupad kay bagyo. Musukol na, musagubang na og bagyo mga igsuon. Dili na siya mahadlok. It flies with a perspective that is higher than the storm. Iyang paglantaw, unahan aning bagyo na ay tinaw didto nagdapit sa unahan. Na ay nindot didto nadapit sa unahan. Okay. So mao to ang first. Unsa to ang first? Eagle vision. Yes, eagle vision. Number 2. Eagle wings. Arita sa pako. Kuan man diri kanang chicken wings. Kani eagle wings. Eagle wings. Ang kaning paghisgot ato sa eagle wings kay we rise above the storm. Musulbong ta ibabaw sa mga unos, ibabaw sa mga bagyo. Ang karakteristik na interesting kay na karakteristik ang kanang eagles mga igsoon. Eagles can use rising air or upward currents and thermals to gain altitude and soar. Unsa man na ang thermals mga igsuon? Okay, nanini siya ha. Hunahuna lang na ang thermals kay invisible elevator in the sky. Invisible elevator. Unsa man ni? So inanini siya pag-work para sa mga agila. Di ba mo, igo ang sun sa ground. Di ba? Init. Maigo sa ground. Unya, ang ground, iyahang inito ng air above niya. So, muinit ang air above sa ground. Ang katong warm air, mo rise up to siya, mo create siya og thermal. Okay? Mo create siya og thermal. Shh. The eagle flies into that rising air. So, magsaka pa man na ang kanang sana warm air adto sa babaw, ang eagle mo dupa, mulupad, ana na rising air, iyahang gamiton
Iyang spread ang iyang wings, magtuyok-tuyok siya sa kahanginan, sa open nga space, ug maka-gain siya altitude without constantly flapping. Dili nakakita mo agila sigig anas pako. Wala no, mga manok ron sa mga ana. Ang agila kay iya ra nang ibukad iyang pako ug iyang tugutan nakatong mga upward rising air, maoy mo ganoy mo elevate niya into a higher altitude. So dili siya magsigi og kapa-kapa. Bukad ra niya ang pako ug ang air na bahala og elevate niya. Of course, makaglide siya ato siya right ato siya left. Pero nakabaton siya og higher altitude without constantly kapa-kapa or flapping. Kasabot ang mga igsoon? Amen. So ang mga agila maka-take advantage sa naturally rising warm air aron ma-lift sila higher dito sa langit, into the sky, dili langit nga heaven ha, into the sky. Okay. The eagle doesn't always have to fight its way upward. Ang agila di siya mag-struggle na magpabilin siya dito sa taas. Ang iyarang kinahanglan is simply to position itself in the right current. Mo-position siya sa sakto na flow, current flow sa hangin igsuon. Iya nang ibukad ang iyahang pako and ang air, ang rising air will carry it higher. Na spiritual truth makuha nato diri mga igsoon. Na panahon sa ato mga kinabuhi na mag-struggle ta, no? We keep on struggling in our own strength. Pero ang gipangayo ra di ay sa Ginoo nato dili maning kamot ug kapakapa aron mulupad. Ang iya ra di ay ask sa atoa is to trust him. No? Musalig ta niya. Ug atong iposisyon ang atong kaugalingon diha sa iyang kabubuton. Ug ang hangin sa Dios maoy modala nimo kung asa ka dapat dadon. Dili ikaw maningkamot o kapakapa aron makalupad ka. Dili inon ana igsuon. Minanok na napanghuna-huna. Ang gusto sa Dios pang-agila ang atong panghuna-huna. Amen? Dili magpunag tuktok sa ubos. Kundi musulbong yun mga igsuon. So God is simply asking us to trust Him and position ourselves in His will and let Him carry us higher. Mao ni siya gitawag og you are being aligned with God. Na ay alignment mga igsoon, na ay divine alignment na mahitabo. Sa dihang imong isalig sa Ginoo ug imo lamang mo posisyon ka ug sakto diha sa iyang kabubuton ug siya nay bahala nimo. Dili ka maningkamot ug kapakapa sa imong kaugalingong kusog. And igsoon ganinang kadlawon wa jud ko itarong tog kay sige mag-ubos si Dabdab niya. Napon mi sa ubos nga tog sa sala ako siyang gisabayan kay di pwede aircon kay mag ubo-ubo. Nakakita ko sa akong social media mga igsoon na nag-align ko no ang 6 planets ganina. Nga alas 4:30 man to, so nigawas po taong ko sa amua. Siguro hangad-hangad, asa may ga-align diri? Lahi man akong nakitaan, uy. Di ba man nag-align mga planeta, uy. Ako, unsab to ko nakitaan, mga stars raman to. Nga, waman sila nag-align ko. Asa ka, install din ko app, dali, asa ka, uy, na may bayad, ayaw na lang, isod na lang ko. Wow, kita sa na-align na planet. Pero may igsoon na adjoy power diha sa alignment. Kung naka-align ka sa kabubuton sa Ginoo may igsoon, expect na lang the impossible. Expect na lang beyond what you can comprehend. Ug nindot kayo ang pulong sa Ginoo mga igsoon ang nadawat gabi nga. The Kairos has invaded the Chronos. Unsa man ni? The Kairos has invaded the Chronos. Ang Chronos means ato ang human time ba? Unsa naman taron? Alas 12 magud sa likod lahi maguras. Unsa man ron Wednesday, mo na Chronos, chronological. Kairos is when
ang purpose ni Lord ug ang iyahang timing nag-abot pak. Ug maon ni ron na season. So I pray na makapture ni sa iyong spirit karon na naaroy acceleration mahitabo tungod kay nag-invade na ang kairos, ang perfect timing ni Lord sa atuang human time. Ug mao na giready ta ni Lord karon sa eagle vision, sa eagle faith. Kay mao na ron na panahon igsuon. When you align yourself with the will of God, grabe ang mahitabo. Ang purpose ni Lord sa imong kinabuhi, mao'y matuman. Naa diha ang panalangin, naa diha ang divine acceleration, naa diha ang katumbanan sa mga promise sa Ginoo, and of course, naagid ang mga pagsulay, mga igsoon. Pero di ta ngayon matalaw kay naaman tay eagle faith. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. An eagle doesn't always escape the wind. Dili mo iskapo sa hangin ang agila. Iyahang gamiton ang hangin aron mo sulbong siya. Sa pariha na paagi mga igsoon, ang Dios makagamit sa aka ng mga butang nga moment na makapabunlot nato. Iyahang gamiton aron ma-develop ang atong pagtuo. Aron mo stronger ta, aron ma-develop ang atong wings, and we can soar higher with Him. Amen? Amen? Nakasabot na ta mga igsoon? Okay, praise the Lord. O nasa Isaiah chapter 40 verse 31, they will soar on wings like eagles. Kinsa maning they? Kita nga nisalig sa Dios. Diri sa Bisaya akong basahon ha. Sa Isaiah 40, chapter 40 verse 31. Apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw sama as daw agila. Managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Hallelujah. Praise the Lord. Mo na mga igsuon nga usahay magampo tano. Lord, tangtanga na ning mga problema, bi. Tangtanga na ning bagyo sa akong kinabuhi, mga pagsulay, Lord, kapoy na kayo. No, say, nadata mo pray, no? Or, Lord, balik na lang, bi, para impas ni tanan. Balik na lang, Lord, bi, na ako'y problema. Pero, basin mo, tubag ang Ginoo nimo na I will give you strength to rise above it. No? Dili tanang panahon igsuon na tangtangon sa Dios ang ato ang suliran. Pero tagaan ka og kusog sa Dios na makasulbong ibabaw ni ana. Amen? Amen. Praise the Lord. Your storm doesn't have to become your destination. Ang atong mga kalisdanan, dili mo define nato. Ang atong mga kapildihan, dili mo define nato. Ang atong season, dili ang ending igsoon, dili na mo define nato igsoon. Ang Dios arang na makagamit sa maong hangin nga, abi nato maoy makapapildi nato. Pero iyahang gamiton aron mas makasulbong ta higher. Amen? Amen. The wind that could have destroyed you can become the wind that elevates you. Hinumdumi igsoon. The enemy meant it for evil, but God meant it for good. And ang nagbarog sa inyong atubangan, tungod kay maayo ang Diyos. Dili tungod sa atong kaugalingong kusog, kundi tungod sa grasya sa Diyos. Na makasulbong ta ibabaw sa atong mga suliran. Na atay paglantaw sama sa agila. Na atay pako na pidi na to bukhadon ug mo align lang ta sa kabubuton sa Ginoo. Bahala gibagyo na kag signal number 5. Igsuon dili na makapugong sa plano sa Dios sa atong kinabuhi igsuon. Number 3, eagle nest kani. Nest sag, no? Sag sa agila. Ang karakteristik igsoon sa mga agila, ang kaning mga parents, papa ug mama nga agila, no? Ilang gi-prepare ang ilang mga iglet. Iglet, anak sa eagle. Okay, natay word ha, iglet. Okay. So, ilahang i-prepare ang ilang mga iglet to eventually leave the nest and learn to fly.
Oh, the young eagle cannot remain in the nest forever. Na sila'y sag, pero ilan nang gi-prepare ang ilahang mga baby eagles, ang mga eaglet. Aron, mubiya sa ilahang sag ug mulupad one day. So, unsaon, interesting kay mga igsoon, nag-research ko ba? How does eagle parents naturally teach their youngs to fly? For one, ang mga eagle, mga igsoon, gusto na sila mopuyo og mga habog na dapit, high altitude, no? Kaya nga naman, walay mga, sana, magsamok-samok, walay mga prey dito. Masipti sila dito sa ibabaw. Ang sag, igsoon, ang nest, starts as a place of safety. Ang sag, ato apa no, kuna, so baby, place of safety na siya as a start, okay? Then, ang mga eaglets, ang mga baby eagles, begin exercising their wings. Exercise na. Kamo, nag-exercise mo? Wala. Parehata. May pa mga eaglets. Ilahang i-exercise, ilahang wings. As they grow, they start flapping. O, katupang kapakapa, no, sa ilang wings. Pero napa sila sa ilahang nest, sa ilahang sag. So, mo nilang training before sila mong lupad, before sila musulbong, nagsugod sa ilahang sag or nest. Okay? So next, ang parents will gradually reduce the comfort of the nest. Unsaon man ang gradually na tangtangon ang comfort sa ilang sag. Ilang tuyuon mga igsuon na ilang iisbog or i-remove ang mga soft nesting material sa ilang sag. Tuyuon sa mga parents, tangtangon tong mga soft na area. Aron ang katong mga branches, mga tukog, ug unsa na makahait-hait diha, matusok ba nga uncomfortable, dili matusok aron masamad. Kundi mahimong uncomfortable ang eaglets ug maulpot sila na biyaan ilang sag. Nakasabot ang mga igsoon? So gituyo sa parent eagles na himong uncomfortable ang sag. Aron manggawas ang eaglets ug magsugod sila practice. Oh, mao na siya. Okay. So they will spend more time standing, moving around, and eventually venturing out. Next, the parents demonstrate and encourage flight. So ang buhaton sa mga parent eagles, mga igsuon, tuyuon nilag, lupad-lupad, ipakita sa ilang mga baby eagles na, nindot kayo makalupad, no? Aron ma-encourage ang ilahang mga young eagles na, gusto ko maparihan ni Papa og ni Mama Eagle mo lupad. So, mauna mga igsoon, ilang gi-demonstrate og ilang i-encourage na makalupad. Then, the eaglets are observing their parents and begin attempting short flights. Maaghat sila. Gusto ko mo sabay ni Papa og ni Mama Eagle og lupad. They don't suddenly become expert flyers. They learn through repeated attempts. Dili sila mahimong expert naglupad ka. Usa lang, lupad, dili. Nagpractice na sila mga igsoon. Amen? Then, eventually, kabaw na sila mulupad on their own. Okay. The first flights are not the end of parenting. Abi na to no, sa kanang mga sugilanon na tong nadunggan. Bakalupad ng agila, baby eagle o kausa, mauna na, humana. Pero dili di ay inon ana mga igsoon. Okay. Even after leaving the nest, the young eagles still depend on their parents for a period of time. Magdepende pa gihapon na sa silang parents. Ang parents padayon na mopakaon ug mag-guide while nag-develop og hunting and flying skills ang baby eagle mga igsoon. Eventually, the young eagle becomes increasingly independent. Hantod na independent na ang katong baby eagle. Maka-hunting na siya on its own, maka-fly na siya on its own, di na siya pakanunon, dili na siya giyahanan, kaya na niya mga igsoon. So from nest, katong gi-explain yan na, katong sag, nest, training, katong start sila flap sa ilang kanang wings, stretching, mao to apil ang kanang pag-stretch sa ilang wings, then maka-fly sila o maka-gain sila independence. Naklaro ra mga igsoon, no? Amen?
Okay. So ang nest, ang sag, nagrepresent og security. Secured kaayo kay pinakaon, hinatdan sa parents, no? But the wing exercises sa mga iglet represent preparation. Pagpanganda mga igsoon, nagpractice sa sila flap sa ilang wings. Leaving the nest represents faith and stepping out. Mga igsoon, hinaut makapanamin tag makuha nato no ang mga spiritual truths ani. And flying, paglupad, pagsulbong represents walking in God, in what God has prepared for you. Hallelujah. Igsoon, usahay kita na anad ta nga pampered kita. Labi na nung bago patang Kristohanon or batanon pata or di mo itaog edad. Muratag naa sa nest. Nata sa atong comfort zone. No? Most of the time, favorite ka na to. Liman ka, pakanoon ra ka. Atimanon pa ka, nindot kay no. Pero, naay uban nato nga naa sa preparation season. Nag-start na og exercise sa ilang pagtuo. Ug ang daghan nato karon na season kay nag-step out na by faith. Biyaan na, leaving the nest na, kay uncomfortable na. Wa na, di na jud, sa una, okay raman jud kay ko na yung trabaho. Nganong karon uncomfortable naman jud kay ko. Basin time na ay movement na mahitabo. Pero ako na na resign na ha. Sample ra to. Basta mo resign rin sila ugma. Okay. So, daghan na to, naa diri, leaving the nest na. Dili ba yan na lalim na biyaan imong comfort zone? Pila ka katuig, nagpuyuan na balay, unya mo balhin na ka. Pila ka katuig, nag-eskwela sa high school. Comfortable na ka, but kinahanglan jud ka mo step up sa college. No? Pila na ka katuig na mauna na imong routine, pabalik-balik, unya kalit lang, pak. Uncomfortable naman kaayo ang sag. Kinahanglan ako mo step out o mo start o spread sa akong wings to fly. And naad pud nato, pipila nato, na naan na sa season nga nagsulbong na, abli ng pako, walking in what God has purposely prepared for you. Naan na po yung mga kaigsuunan nato na nanadira na season. Okay. The nest was never meant to be the eagle's destination. Ang atong comfort zone, dili na mao ang atong destination. It was meant to be its preparation. Preparation. Pero daghan na to karon, humana ang preparation. Start na mag-step out. Start na og bukhad sa pako, igsoon. Sometimes we ask, God, why are you making me uncomfortable? Lord, nganong uncomfortable naman kay ko, Lord? Nganong sa una, okay raman jud kayo ko, ani, kontento ra ko, pero karon Lord, ngano man, basin igsuon na outgrow na nimo imong comfort zone. And it's time for you to fly. Okay. Kani, akong balikon may igsuon, no? Mangutan na ta, God, why are you making me uncomfortable? Perhaps, mo niingon ni Lord nimo, because I am teaching you to use the wings I gave you. If you are in your comfort zone sa imong life, igsuon, dili ba na mao atong destination? No, preparation na. Makalimot ta gamit sa atong pako. Makalimot ta gamit sa atong pagtuo. Makalimot ta, okay naman, pinakaon, provision. Pero kung uncomfortable imong situation, makabuka jud ka sa pako kay kinahanglan jud kag pagtuog yun. Na Lord, tagbua amo mga panginahanglan. Lord, tabangi ko unsay akong buhaton. Hallelujah. And sometimes God has to disturb our comfort before we discover our capacity. Dili ka makahibaw na kaya na nimo kung dili ka mulakang sa pagtuo. Katong mga gipang-ayo dito sa katong crusade, wa sila kahibaw na maayo sila makalakaw sila kung wa nila lakangig pagtuo. Pero tungod kay ilang gibiyaan, ilang comfort zone na magsigig lingkod or magkalisod,
ilahang gituman by faith, gibukhad nila ilang pakuog, nitunob sila sa pagtuon na kasinati sila milagro. Amen? Ug sa ato pong kinabuhi mga igsoon, dili nato mabaw-an na kaya man day na nako kung di nimo sulayan. Kung di ka mo lakaw, mo step out sa imuhang comfort zone. Hallelujah. There are seasons when God pushes you from the familiar. Naagi season mga igsoon, ang daghan nato na ani. Tuyuon or tugutan sa Ginoo na i-push ka beyond sa unsay familiar nimo, beyond sa comfortable nimo, beyond sa imong githink na maura ni akong kaya, beyond sa unsay permi nimo kayang buhaton. Sometimes God pushes us beyond those barriers, beyond those limitations. Because there is something God wants us to become. Hallelujah. Ayaw i-confuse ang imuhang comfort with calling. Dili pasabot na komportable ka sa imong kinabuhi, mauna na imong calling mga igsoon. Ang sag, ang nest, safety, safe siya. But wala ta gi-create na anha na lang yun ta hangtod sa hangtod. Naata sa tong comfort zone. Dili na mao ang purpose mga igsoon. There comes a time when you have to spread your wings by faith. Hallelujah. And God may disturb your comfort zone because He is developing your wings. Gusto niya na ma-develop ang imong mga pako. Dili ka magpabilin sa, wala lang, musimba, dili. Basa sa word, dili. Okay ra, bahala na sila dito. Dili na mao ang season mga igsoon. Shift na karon na season mga igsoon. God is developing your wings. Hallelujah. God's care isn't only about protecting us in the nest. His care also includes preparing us to fly. Ang pagsulbong mga igsoon. Hallelujah. Ug mga igsoon no, usahay ba? Kanang nakapost ko ni sa Facebook kay kaning word na naghimo-himo na kog word na agaditis ba? So na agaditis di na tinod sakit. Kanang kuan. Ako nag-coin na term sa kanapitong sakit sa tao or butang na sa kanang Kristohanon na mag-agad-agad. Oh. Moadto ko kung moadto siya. Mosimba ko kung mosimba si Papa. Maapil ko life group basta naa akong crush. Noon ay mga kondisyones mga igsoon. Pero mga igsoon, ang mando sa Ginoo nato dili aron mag-agad-agad ta sa uban. Kun dili mo-obey ta niya ni God. Unsa man ang gusto pabuhat ni Lord sa atoa? Mag-fellowship ta. Magbasa ta sa iyang pulong, magtuon ta siyang pulong, magtamod ta sa iyang pulong. Mag-agad-agad pa di ay ta mga igsoon na notification sa atong Bible app o na ta mo basag Bible. Mag-agad di ay ta na muna ni siga na ay hata na magdasig dili mga igsoon ug praise the Lord kayo na ni ata maski brown out ganina. Wa day tay agaditis mga igsoon no. Wala kay naa ka karon. Amen. Hunungan na natong pag-agad-agad mga igsoon. Ako guilty ko ana. Parihara gud namo pud sa balay. Ga mukaon na ka, di pa. O di na lang sa kumukaon. Nya mangutana pud siya nako. Ga mukaon na ka, di pa hantod. Wa na tulo ka oras na nilabay para paniud to. Ug walay kaon labad ng ulo, agaditis, agad-agad. Igsoon undangan na tana kay time na to become sa imuhang decision igsoon ayaw na iagad sa uban. Time na mo-grow ta. Dili na ta mag-agad-agad sa uban. Amen? Maski ikaw pa na isa mabilin. Mo gani akong kanang kuan. Namagutoy usa ka prayer meeting mga igsoon. More than 10 years ago. Gamay ra kayo mi. Gamay ra kami sa prayer meeting. Diri sa church. Unya, kanang maaksyon nagkaguol o kandigid kaguol kalaay no. Laaya uy magampo niya. Pila ra man mi kabuok. Nya ako mga kakuyog, mga kuha naman to, senior, mga senior na. Nya, sa kalit lang, ang Ginoo ba nag-istorya nako, Hani, kung ikaw na lang usa,
Mupadayon ka. Kung wala imuhang mama, imong papa, or imong mga besh, mupadayon ka pagpangalagad. Ug akong tubag, yes, Lord. Question mark. Yes, Lord. Ug naka-decide ko ato mga igsoon na bisan ako na lang usa. Bisan ako na lang tingog usa sa kanang kuan mag-lead man to og praise and worship sa prayer meeting sa una. Bisan wala pa'y gitara. Sige, larga. Di na ko mo agad sa uban, pang Ginoo ni ako May tag igsoon maabot ta anak na punto sa itong papangalagad sa Ginoo igsoon. Amen? Di na ta mo agad sa uban. Kita na mismo atong desisyonan. Hallelujah. Ug nanako sa conclusion mga igsoon. Number 1, C. Look beyond your circumstances. Faith sees what God has promised. Ang pagtuo, makakita kung unsay gisaad sa Ginoo. More than sa atong makita sa atong circumstansya, current situation. Number 2, soar. Rise above the storm. God can use the winds against you to lift you higher instead na makabunlot nimo. And the third one, grow. Leave the nest. Biyain na ng sag, igsoon. Don't remain where God has already taught you to fly. Ug ako ning endingon mga igsoon sa Isaiah chapter 40 verse 31. Those, atong dunganan pagbasa mga igsoon. Ready? Go. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Atong pakpakan ang Ginoo mga igsoon. Og akong ihatag ni Ma'am Elsie para sa mga praise report.